bukid tayo. No, i-demo natin kung paano magtanim ng kamuti. Andito na sila. Hindi kasi ako makaakyat sa taas. Andun kasi sila sa taas. Ito kapatid, ito yung talbos ng kamuti, no? Papakita ko lang ito. No, ito magtanim, no. Dapat ito ang gagawin ninyo kung mga baguhan pa sa pagtatanim ng talbos ng kamuti. Tatlong piraso yung gawin nyo, no? Para pag-harvest nyo yung laman, marami yung laman. Marami yung harvest nyo, no? Malalaki, no? At saka matataba, no? Ang ganda-ganda ng lupa dito, mabuhangin. Kasi kung isang piraso lang itanim, no? Mahina yung laman, no? Mahina yung harvest mo. Oh, yan, oh, tingnan nyo. Ganyan yung tamang pagtanim ng kamuti para malaki yung harvest nyo sa inyong farm, no? Sa mga first timer dyan, no? Ganyan lang magtanim. Ganyan, no? Oh, kita mo yan, no? Yun ang ginagamit niya, sarol. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yan. Sarol. Sa Bisaya kasi sarol, no? Ganyan lang, no? Oh. Sige na, itanim mo na. Sige na, itanim mo. Lagyan mo ng lupa. Oh, ganun lang pagtanim. Yan, ganyan. Ganyan lang ang pagtanim. Kasi nandoon sila, oh, yung iba, doon sa taas. Dinidemo ko lang. Pinapademo ko lang sa mga pamangkin ko kasi hindi ako makaakyat doon. Ang layo na. Dito lang tayo. Yan, ganyan. Ganyan yan, tatlong piraso. Ganyan. Plaster, tapos ilagay sa butas. Oh, ganyan, tapos ibaon. Yan, ganyan. Ganyan lang kasimple, no? Pag dating ng 3 months, ang dami ng laman yan, no? Ang dami. More than 20, 15, no? Ganyan, 25. Ang daming laman. Tsaka pagdating ng 1 week, no? Lalagyan siya ng abono. Triple 14. Ganyan lang, no? Bitsin-bitsin na pag-abono. Para lalong tumaba, no? Lalong tumaba yung ating kamote. Ganyan lang ang pagtanim. Yan. Masisipag na bata ito. Masisipag na mga bata. Doon ba sila sa sa taas. Dito kami sa ibaba. Oh, ganyan lang. Oh, tapos wala na. Oh. Ang lawak pala ng kamuti dito. Meron palang wild monkey dito. Ang gwapo naman ng wild monkey. Okay, balik tayo. Kami ay magtatanim na ng kamuti. Okay, oh, ano masasabi nyo? Wala. Sa pagtatanim doon sa bukid. Kapoy daw. Pupunta. Bro, dalahin mong bangko, bro. Dalahin mong bangko. Bro, dalahin mo yung bangko. Oh, dalahin mo yun. Bro, dalahin mo yung bangko, bro. Dalahin mo yun doon. Bro. Bro. Bro, dalahin mo yung upuan. Okay. Okay, papunta na tayo ng bukid, no? Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Patungo na kami ng area. Okay, tayo ay magtatanim ng kamuti. Oh, para tungo sa tagumpay, no? Kasi kapag masipag ka dito sa probinsya, mabubuhay ka, walang gutom. Walang gutom. Okay. Ang layo pala. Ang layo. Okay, pahinga muna kami saglit, no? Malayo pa, andun pa sa bundok. Tingnan mo ito, nakakaawa yung heartthrob ng Mindanao. So, pang starstruck ang dating, oh. Andito na lang sa bukid, nagtatanim ng kamuti. Oh, huwag kayong maingay.
Patungo tayo sa ating successful, no? Oh. Tayo. Lakbay ulit tayo. Patuloy po tayo sa ating journey. Okay. Tuloy-tuloy ang pag-ikot. Okay, sa wakas, andito na kami. Yan, tataniman nandyan, tataniman. Okay. May tanim na pala, oh. Dadagdagan na lang ng tanim. Okay. Napaka-presko ng hangin dito. Ang ganda ng mga tanawin. Maraming mga niyog. Maraming mga saging. Ang dami-dami. Mayroon pang wild monkey. Andiyan, oh. Nagdadala ng sarol. Wild monkey yan. Nakikita yung wild monkey? Okay, patuloy tayo. Patuloy sa paglakad. Patuloy. Okay. Asan ang punta nyo, mga buddy? Ang lawak pala ng kamuti dito. Meron palang wild monkey dito. Ang gwapo naman ng wild monkey. Ang lawak ng area. Ito may tanim na. Doon na lang sa kabila. Yon, tataniman doon. Hindi ko na makiat doon kasi hindi na plain yung daanan. Matarik yung daanan. Baka tayo. Ma-slide tayo dyan. Bro! Kumuha ka ng lighter. Yan, nag-start na sila na magtanim. Kung nakikita nyo, mag-start na sila, no? Yan sila ang magtatanim ng kamuti. Ganito yung buhay namin sa probinsya. Maliit pa lang, tinitrain na kami ng mga magulang namin kung paano magtanim, paano magtrabaho sa gawaing bahay, no? Para paglaki nila, hindi sila magiging tamad. Yan ang nakikita natin mostly sa mga Pilipino ngayon. Dapat ang ating mga anak, tuturuan natin sila kung paano magtrabaho at kung paano magiging successful sa buhay, no? Dapat sila paglaki nila, hindi sila magiging tamad. Ganyan dapat ang ating mga mindset na mga Pilipino, no? Para tayo ay sinso, no? Laban Pilipinas! Okay, andun sila mga kaibigan. Dito ang area na tataniman ng kamuti. Kung nakikita nyo, ito ang bakante. Pupunuin lahat ito. Yan, makikita nyo. Ang ganda ng tanawin. Napaka-presko dito, presko-presko ng hangin. Oh, yun, yung pamangkin ko. Yan sila ang magtatanim ng kamuti. Kung nakikita nyo, yan. Ito yung perfect na area para sa kamuti, no? Ito yung malabuhangin na lupa. Ito kasi yung maganda para yung hindi matigas yung lupa. Malabuhangin yung lupa. Para malaki yung kamuti, no? Pag yung kamuti, no? Malaki talaga. Malaki yung anihan. Pag itinanim mo, lang ito ang kamuti, pag itinanim 3 months, pwede ka na mag-harvest, no? Within 3 months to 4 months harvest na. Ganun lang kasimple, no? Ito ay maliit lang ang expenses. Kung gusto mo magkamote, maliit lang yung expenses, no? Bibili ka lang ng talbos ng kamote, bali 400 yung sako, no? Ayun lang, start lang sa isang sako, 2 sako, unti-unti. Yan. Okay, kung nakikita nyo, yan. Ito yung area na tataniman. Yung kahapon, dito din na tayo, no? Yan na yung area ni Pastor. Yan.
Diyan tayo yung unang vlog. Yan kung nakikita nyo. Ang ganda ng palibot. Napaka-presko ng hangin. Napakalamig dito. Napakalamig talaga. Napakalamig dito sa Mindanao. Ang presko ng hangin dito. Maraming tanawin. Maraming mga niyog. Yan, mayroong kakao. Yan sa baba. Ang ganda. Ang lawak ng area. Yan. Napakalawak. No? Kung gusto ka magtanim, ang lawak. No, mayroon pa doon, no? Doon, bakante pa doon. Kung gusto ka magtanim doon, libre, no? Libre lang 'yan. Okay tayo, no? I-demo natin kung paano magtanim ng kamuti. Andito na sila. Di kasi ako makaakyat sa taas, doon kasi sila sa taas. Ito kapatid, ito yung talbos ng kamote, no? Papakita ko lang ito, no. Ito magtanim, no. Dapat ito ang gagawin ninyo kung mga baguhan pa sa pagtatanim ng talbos ng kamote. Tatlong ganito, 3 piraso yung gawin nyo, no. Para pag-harvest nyo yung laman, marami yung laman. Marami yung harvest nyo, no, malalaki, no, at saka matataba. No, ang ganda-ganda ng lupa dito, mabuhangin. Kasi kung isang piraso lang ang itanim, no, mahina yung laman, no, mahina yung harvest mo. Oh, yan tingnan nyo. Na ganyan yung tamang pagtanim ng kamote para malaki yung harvest nyo sa inyong farm, no. Sa mga first timer diyan, no, ganyan lang ang magtanim. Ganyan, no. Oh, kita mo yan, no, yun ang ginagamit niya, sarol. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yan. Sarol. Sa Bisaya kasi sarol, no? Ganyan lang, no? Oh. Sige na, itanim mo na. Sige na, itanim mo. Lagyan mo ng lupa. Oh, ganun lang pagtanim. Yan, ganyan. Ganyan lang ang pagtanim. Kasi nandoon sila, yung iba, doon sa taas. Dinidemo ko lang. Pinapademo ko lang sa mga pamangkin ko kasi hindi ako makaakyat doon. Ang layo na. Dito lang tayo. Yan, ganyan. Ganyan yan, tatlong piraso. Ganyan. Plaster, tapos ilagay sa butas. Oh, ganyan, tapos ibaon. Yan, ganyan. Ganyan lang kasimple, no? Pag dating ng 3 months, ang dami ng laman yan, no? Ang dami. More than 20, 15, no? Ganyan, 25. Ang daming laman. Tsaka pagdating ng 1 week, no, lalagyan siya ng abono, 3-4-14. Ganyan lang, no. Bitsin-bitsin na pag-abono para lalong tumaba, no, lalong tumaba yung ating kamote. Yan, ganyan lang ang pagtanim. Yan. Masisipag na bata ito. Masisipag na mga bata. Doon ba sila sa sa taas? Dito kami sa ibaba. Oh, ganyan lang. Oh, tapos wala na. Okay. Thank you. Bye-bye. Salamat sa panonood. Thank you for watching at huwag kalimutan mag-subscribe, no? At paki-hit na rin ang notification bell, no, para ma-recommend tayo ni YouTube. At saka paki-like na rin at paki-share, no? Maraming salamat. Stay blessed and God bless, no?